yun nga, yun yung ano, yung pinaka masakit sa isang OFW na nabibili mo yung gusto ng mga bata, gusto ng pamilya mo, pero pag uwi mo ng Pilipinas, di ka kita. Sana na, Equatorial Guinea! At ako ang inyong amigo dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. Kumusta po kayo mga amigo? Sabi naman dito ito na naman yung time na alis na naman. So tatlong araw na akong hindi nagba-vlog ngayon pa lang. Dahil nga parang hindi okay yung pakiramdam ko. Mas mabigat. Ganito lagi yung pakiramdam kapag alis ka. So nung kahapon, kagabi ay nag-usap kami ni Tia Mami. At ayun, andun siya sa kanina, iyak ng iyak dahil nga aalis na siya. Pero kagabi nag-usap kami na kung gusto niya mag-extend pa. Actually na-extend na siya ng ilang days dahil nga nagpunta kami sa Bureau of Immigration para magpa-extend ng kanyang visa. And then extend naman ng kanina, ayun, nagpaanda na ako ng sakyan, umiiyak na siya kasi nga luluwas na kami ng Metro Manila. Tapos kagabi ang tagal namin magkausap at sinabi ko sa kanya kung gusto niya na mag-extend okay lang. Kung gusto niya mag-extend ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, wala namang problema. Sabi ko pwede ko siyang ikuha na i-book ng ibang ticket. Kaso marami kasing masasakripisyo. At sabi ko kasi ayoko nang bumalik. Yun talaga ang totoo. Kasi maraming dahilan. Unang dahilan, syempre yung mga bata, yung mga anak ko lumalaki, tapos malayo ako. And then pagka umuwi ako, masaya, kaya lang hindi sila, parang hindi nila ako kakilala, ganun. Hindi kagaya ni Kian, ngayon hindi sumasama sa akin. Maligalig lang, kaya lang hindi kagaya na pagka umiyak sasama sa akin, ang hinahanap yung nanay. Yung mga ganun ba. Tapos si Kylie ganun din. Tapos ang sabi ko sa kanya, kung gusto niyang bumalik dito, wala naman problema. Naisip ko rin kasi yung halos 2 taon na pag-stay ko sa Equatorial Guinea, nakatulong naman ako sa bansa nila, sa mga tao doon. And then siguro time naman para dito naman ako sa Pilipinas makatulong. And then syempre bukod sa makakatulong ako dito, kasama ko pa yung pamilya ko. Medyo hindi ako masyadong iba-iba yung pakiramdam ko 3 araw na. Kaya hindi naman talaga ako nagbablog. Sa bahay lang. Tapos kahapon si Kylie nagpictorial para sa kasi mataas yung grades niya, may mga honor sa recognition. And then nagtanong kasi ako sa isang kaibigan ko about kung ano ba ang posibleng mangyari kung babalik sila Tia Mami dito kasama yung mga bata. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko pinakamagandang gawin bumalik nga ako sa Equatorial Guinea
Tapos ang gawin ko ay kuhanan ng passport yung mga bata, and then sila Tia Mami magbakasyon uli dito. Kasi kung daw sila Tia Mami ang pupunta dito, kahit may passport, may ticket, tapos hindi naman ako kasama, walang maggagarantor sa kanilang pag-i-stay dito, baka hindi makapasok ng airport. Yun ang sabi sa akin. So sa pagbablog masaya, pero syempre mas masaya na kasama mo yung mga anak mo sa araw-araw. Marami na po kasi nangyari sa sa bansa nila, sa mga anak niya, na hindi namin na ikukwento sa inyo. So ang iniisip lang niya is si Sophie, dahil nga bata pa. Kung si Sophie daw ay nakasama namin, kahit na mag-stay daw sila na magtagal dito. Yun ang sabi sa akin ni Tia Mami. So nananaig pa rin yung pagiging nanay ni Tia Mami kaysa yung bagay na naranasan niya dito. Sabi niya napakaganda ng buhay dito na naranasan niya, at ayaw niya nang maranasan yung paghihirap sa Equatorial Guinea. So, yung dito kasi pagising niya, hindi siya na nape-pressure na maglinis, di siya kailangan maglinis, di siya kailangan magluto, di siya kailangan mamalengke o magtrabaho, yung mga ganun. Pero sa desisyon ni Tia Mami, na kung mag-stay dito ng mga 3 months, 6 months, ang sabi niya sa akin ay babalik ako sa Equatorial Guinea. Aayusin ko lang yung dapat ayusin. Tapos ay ako naman ay babalik din dito. Picture sila. And then yun, umiyak na nga si Tia Mami. Kasi syempre iba yung isang buwan mahigit na pag-isa niya rito. Nagkaroon talaga ng bonding yung family namin. And then masaya lang lagi. Yung nilibot ka, uwi kami ng gabi. Tapos marami siyang na-experience dito na maikukwento niya dun talaga na masaya yung pagbabakasyon niya. Pero syempre siya masaya na babalik sa kanyang mga anak. Ako naman ang malungkot dahil nga ako decidido na talaga ako na hindi na babalik. Ngunit ang pakiusap nga ni Tia Mami ayusin yung passport ng mga bata, and then anytime pwede akong mag-resign at umuwi na rin dito kasama nga nila. Yun ang napag-desisyon namin. Pero mabigat na sa pakiramdam ko kasi sa loob ko na mahirap, di ba, pilitin na babalik ka doon, pero napakabigat na sa pakiramdam mo. So ayun mga amigo, hindi ko alam, pero ngayon ay papunta kami sa Cabanatuan, ihahatid ko yung mga bata, and then luluwas na kami ng Metro Manila. Maraming pagkakataon na pagka kasama ko si Kian, hindi ako ayaw niya sa akin sumama, ayaw na mabigat sa akin yung ganun na yung anak mo mismo ayaw sumama sa'yo. Kaya sabi ko hanggang bata hindi naman para, at least para sa mga bata. So yun nga, yun yung pinaka masakit sa isang OFW, na nabibili mo yung gusto ng mga bata, gusto ng pamilya mo, pero pag uwi ng Pilipinas, di ka kilala.
Jose. Yung anak niya, yung anak niya, yung umiiyak nung babalik na siya. So, iba yung mabigat sa pakiramdam ni Jose, tsaka yung anak niya nung umiiyak kaya ayaw paalisin. So, nauna, tahimik lang ako. Pero sabi ko mararamdaman ko rin yun. Kahit matigas ka, lalabot at lalabot yung puso mo kasi sa mga anak mo. So, totoo yun na kapag kahit anong bagay ibibigay mo sa anak mo, kahit mga material na yan, hindi mapapalit na yung lagi mong kasama. Totoo, kailangan buhayin mo yung anak mo, kailangan mo magtrabaho. Pero yung kagaya ni Chamame na naranasan niya yung magandang buhay dito, pati yung mga ina-explain ko sa kanya yan, lahat kay Chamame, na sabi ko hindi lang ang iniisip na kasi lahat ang mga Pilipino ay mayayaman, maraming pera. Sabi ko hindi, kaya yung mga trabaho na mahihirap dito pina-experience ko sa kanya, yung nagtatanim yan, yung nagbabakal bote, yung mga yan pina-experience ko sa kanya. At sabi ko sa kanya na hindi lahat ng Pilipino ay nararanasan yung kagaya ng naranasan mo, na nakapagbabakasyon, nakakain kung saan saan, nakakapunta kung saan saan. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya nung magkausap kami na seryoso, natapos yata kami alas 11 na. Sabi ni Chamame sa akin, oo, masarap yung buhay na dito, na nung nagbakasyon siya, ang daming Pilipino na nagmamahal sa kanya. Pero yung mga anak niya ay hindi niya kayang abandonahin. Yun yung natandaan ko sa sinabi ni Chamame, na gusto niyang ayusin yung mga anak niya. Ang totoo po niyan ay ang dami naging problema nung umalis si Chamame. Pero ang sabi niya, Ruel, ayokong kausap. Kaya yun ang may mga reason kung bakit ayaw niyang kausapin yung mga bata. Dahil time na ngayon ay sa buong buhay niya na ngayon lang siya nakapagpahinga. So ayun mga amigo, nandito na po kami kila Lenden sa Banatuan. Aki yan. Kiss mo si daddy, dali. Alas si daddy, anak. Ha? Alas na ako. Ha? Ingat ka. Opo. Oh, labos daddy. Opo. Oh, kiss mo si daddy isa pa. Dali. Kiss mo si daddy. Last na. Ano sabi ka daddy? Oh, love you daddy. Oh, kiss mo pa. Isa pa kiss. Oh. Kiss mo daddy. Oh, sabi ka daddy. Opo. Love you daddy. Happy daddy. Ha? Happy daddy. Love you daddy. Oh, kiss pa. Kiss mo daddy mo. Tapos hug mo si daddy. Oh, pamunay hug si daddy. Oh. Love mo si daddy? Opo. Oo, opo. Ngayon lang to sumama sa akin. Pero pagka ordinaryong araw, ayaw niya sumama sa akin. Puro sa mami niya, puro mami. Tapos pagka kukuhanin ko, ayaw. Love mo si daddy? Oh. O, love mo? Oh. O kung love mo nga si daddy, kiss mo nga si daddy. Daddy. Okay, kiss mo si daddy, paano? Tapos hug mo pa si daddy, hug mo pa. Ano ba pangalan ng daddy mo?
Daddy A. Oh, Daddy Well. Oh, ano pangalan ng ate mo? Ito Yali. Ate Kylie. Ano pangalan mo? Cow. Ikaw, ano pangalan mo? Me. Anong mi? Oh, kiss pa. Kiss mo sa daddy last na, oh. Kiss ng kiss. Ngayon lang yan. Kian, mamimiss mo si daddy? Nani. Ha? Opo. Mamimiss mo si daddy? Opo. Oh, gusto mo ba umalis na si daddy? Alis na ako? No. Ha? Gusto mo umalis na ako dito? Umalis na ako? Mag-abroad na ako? Ayaw mo? Opo. Dito lang ako? Opo. Dito na ako mag-stay sa Pilipinas? Opo. Love mo si daddy? Opo. Gano'n mo kalab si daddy? Love na love mo si daddy? Opo. Wag mo na ako. Dali. Ka na kasi. Okay ka. Daddy, oh, yak pa si daddy. Kiss mo daddy. Bye-bye. Bye-bye. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.